Good morning po. Pagpalang umaga po sa atin pong lahat sa Panginoon. At sa aming mga bisita, welcome po. Welcome din po sa mga kapatiran from Kabuyao. And in behalf of Pastor Macmanay, nasa Alaminos po siya ngayon. Ako po ang preacher this morning. May I request everybody to please open our Bible sa aklat po ng Luke. Verse 5, and also I request tayo po lahat ay tumayo, please. Salamat po. Luke chapter 5, beginning verse 1 down to verse 11. Sundan niyo po ako ng tahimik, please, sa pagbasa po ng ating salitang pag-aaralan, pagbubulayan ngayong umaga. In verse 1, and it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. And saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they come and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Purihin ka po, Ama naming Diyos, sa iyo po mga salitang amin po pag-aaralan. Allow the Holy Spirit once again, O Lord, to talk to us, to touch our heart, and to strengthen in our infirmities, O Lord. O Father, forgive us if there is anything or something, O Lord, that is not perfect before your sight. At patawarin mo po kami, Panginoon, linisin at tulungan mo po kami. Na once again, kami po ay matuto at amin pong matutunan ang iyo pong pamamaraan at kalooban po, Panginoon. Sa iyo po namin ibabalik ang lahat ng papuri, pasalamat, at habang kami po ay nakikinig at naunawan ng iyo pong kalooban at iyong salita, amin ka pong sasambahin, Panginoon. May papuri, pasalamat, makita namin ang kadakilaan mo, O Diyos, na ginagawa sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sapagkat ang iyo pong kaligtasan na siya nagpasimula ng aming buhay sa pamamagitan kay Kristo, Panginoon. At amin pong natatamasa ang kasiyahan na kami, Panginoon, ay makapag-fellowship sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng aming Panginoon. Sa iyo po ang papurit pasalamat, hiling namin ang pagpapala sa umagang ito. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon, ng nakinig ng iyong salita. Amen. God bless you po. Tayo po ay pwede na po makaupo. Ang title po ng ating pong pag-aaral sa umaga po na ito is all about the virtue of usefulness. The virtue of usefulness. Ano po ba yung ibig sabihin ng virtue ng pagiging kapakinabangan? So when we speak about virtue actually is a manifestation of our values. If we value usefulness in our life, then the virtue of usefulness ay makikita po at mahayag po
sa buhay ng bawat isa sa atin. Well, there are times mga kapatid na tayo po ay hindi nagiging kapakinabangan. Nevertheless, it is not kung tayo po ay naging useful o hindi. Ang mahalaga po ay kung paano natin dinidesire sa atin pong sarili na maging kapakipakinabang. Amen? Sabi nga po ng mga kasabihan, being useless is as good as dead. So ang tao po ay mas meron pong halaga kapag siya po ay merong pakinabang. Ang sabi nga ni Thomas Merton, men are valued not for what they are, but for what they do or what they have, for their usefulness. Of course, I believe in the sight of God, mga kapatid. God valued us more than our usefulness. Ako po'y naniniwala na ang Diyos po ay pinahalagahan po tayo higit pa kaysa atin kapakinabangan. Well, in fact, in Romans chapter 5 verse 8, sabi ng Panginoon, God commended His love toward us that while we were yet sinners, while we were yet useless, God had already loved us. Amen? Bago pa man po tayo maging may pakinabang, bago pa man tayo po ay naging matino sa harap ng Panginoon, when times that we are still on sinfulness, God had already loved us. So, our value is more than that, mga kapatid. But still, because of usefulness, tayo po ay nagkaroon ng higit na halaga. In fact po, sa ganang atin, sabi nga ng Bible, we are just a clay in the hands of the potter. So, if we will try to meditate upon the word clay o isang putik, ang lupa, maunawaan po natin mga kapatid na tayo po ay wala pong halaga sa katotohanan lang. Amen? Bagamat tayo po ay pinahalagahan ng Diyos, pero sa katotohanan wala po tayong halaga. We are just like a filthy rags in the sight of God because of our sins. And in ourself itself, ano po ba yung meron sa atin? Tayo lahat po ay galing lamang sa lupa at sa lupa din nga ba tayo babalik. But because of God, because of the hand of God, dahil kay Kristo iniligtas niya tayo. It is not on our ways, hindi po dahil tayo ay may pakinabang, kaya tayo iniligtas ng Diyos. Well, in fact, iniligtas tayo ng Diyos, kaya tayo nagkaroon ng pakinabang. Amen? Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, and we are His workmanship, created in Christ Jesus, to do good works that God had before ordained that we should walk in them. So, bago pa man po tayo naging kapakipakinabang, tayo po muna ay iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Sa amin pong mga bisita ngayong umaga, we would like to clarify that ang atin pong kaligtasan ay hindi po sa ganang ating mga ginagawa o ating nagawa. Ang kaligtasan po lamang ay kay Kristo, yung ginawa po ng Diyos. Yan po ang biyaya ng Diyos na tayo po ay mangaligtas sa pamamagitan ng katwiran na ginawa ng Diyos, hindi sa katwirang ginawa natin. Well, talking about usefulness, mga kapatid, atin pong ipagpatuloy po yung ating pag-aaral. Sabi ni Bruce Lee, no? Si Bruce Lee, sikat nung araw. Ewan ko lang kung kilala pa ng mga young generations. The usefulness of the cup is its emptiness. So when cup is filled, wala na po siyang gamit. So that is why sa buhay po natin, mas kapakipakinabang po ang isang tao na meron pong poor in spirit. Sabi nga ng Panginoon, blessed are they that are poor in spirit. Bakit po? Sabi na iba, bakit mapalad yung mga poor in spirit? Di ba dapat mayaman sa espiritu? Ang ibig sabihin po ng poor in spirit, those people
who are looking upon themselves as nothing, pouring out themselves before God, sapagkat alam po natin na wala po tayo talagang magagawa kung wala po ang Panginoon. So, those who are poor in spirit is only dependent upon God, looking for something from God. God, give me more because I have nothing. I am only dependent upon you. Yun po yung mga tao na may kakayahan na tumanggap galing sa Panginoon. So those people who are proud of themselves, the pride that is in us, lahat po tayo meron po nun, yun po yung nagiging dahilan para hindi po natin matanggap ang biyaya po ng ating Panginoon. Kasi puno na po, wala na pong lugar pa ang atin pong Panginoon sa buhay natin. So I pray that this morning, as we hear the Word of God, we will allow space in our heart and in our mind, allow our spirit to be in fellowship with the Spirit of God. I-vacant po natin ang ating sarili. Hayaan muna natin yung mga atin pong mga burden sa buhay, yun pong mga business ng pag-iisip natin sa mga bagay po na makasanlibutan ay iwanan natin, and we will allow ourselves to be emptied and hear the words of God this morning. And I believe that God has something to tell us na dapat po nating matutunan at dapat po tayong lumago sa harap po ng ating Panginoon. Sabi niya ni Bruce Lee, absorb what is useful, discard what is not, add what is uniquely your own. At yun po ay tama po at kapapani-paniwala, sapagkat even in preaching of the Word of God, kami po na mga ngaral, we do not claim originality in everything that we do, in everything that we preach. Kami po ay nanggagaya lang din po sa mga nauna sa amin, and we just add something that is unique from us. That is how God talk to us, and how we understand the message of God. Yun po ang but the message was already been passed down all throughout the centuries, no? Na mga nauna po sa atin ay paulit-ulit na po nilang napapakinggan, nababasa po at narinig yung salita po ng ating Panginoon. And the message is clear, no, mga kapatid, na nagkakaroon po ng iba-ibang gamit sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sabi naman ni Eleanor Roosevelt, usefulness, whatever form it may take, is the price we should pay for the air we breathe, for the food we eat, and the privilege of being alive. Mapalad po tayo, mga kapatid, sapagkat tayo po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon upang tayo po ay maging kagamit-gamit. Let us not squander the opportunity of being useful. The time will come, sabi nga ni Solomon, na ang isang tao ay gustuhin niya man na hindi niya na magagawa. So his advice to the young people is, sabi niya, remember now thy Creator in the days of thy youth. Because the days will come, evil days, that something na kahit gusto mo ay hindi mo magagawa because of the circumstances and because of the cycle of life. Darating po tayo sa panahon po na yan, mga kapatid. Alam po yan ng mga nauna sa atin. There's time gusto mong bumangon sa umaga, hindi mo na magagawa. So, mapalad po sapagkat meron po tayong kakayahan na maging kagamit-gamit. And being useful is a privilege. And being useless is as good as nothing, good as dead. Sabi ng ating Panginoon in the Bible, mga kapatid, in the book of Matthew, sabi niya, tayo po ay mga asin ng sanlibutan. We have something, we have purpose. Ang pagiging maalat po, yun po ay mayroong kapakipakinabang o kapakinabangan. Ang isang asin po, pag nawala ng alat, ang sabi niya, ito po ay wala na pong kwenta.
At para na rin pong isang buhangin na itatapon mo na lamang at tapak-tapakan na lamang ng mga tao. Binibigyan natin ng halaga ang asin because of His usefulness. Saka ng atin mga kapatid as a children of God, ang nais po ng Panginoon ay tayo po ay maging kapaki-pakinabang. Amen? God hates yung mga tao po na slothful or tamad. Yung mga tao po na unproductive. Ang sabi ng Panginoon sa isang taong unproductive, sabi niya, "Oh, wicked servant." Amen? Binigyan ng Panginoon ng talent, pagkakataon para ito po'y mapalago, para ito po'y magamit. Pero ang ginawa niya, ito po ay kanya lamang itinago, hinimkim. Ang tawag sa kanya ng Panginoon, "Oh, wicked and unfaithful servant." Amen? Now, sa buhay po natin mga kapatid, isa pong hamon at isa pong katanungan is, paano po ba tayo naging kagamit-gamit? Kagamit-gamit ba tayo as a citizen? Sabi nga ni John F. Kennedy, sabi niya, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Huwag po tayo maghanap sa ating government. Instead, tayo po ay magkaroon ng values, magkaroon ng virtue that hahanapin natin, tatanungin natin ang ating sarili, how could I contribute to our society for the good of the society? Amen? Hindi po ugali ng isang Kristiyano ang magmurmur at magreklamo, bagkus ugali po ng isang Kristiyanong mananampalataya ay ang magiging blessing po sa sanlibutang ito. Wherever we go, we must be a channel of God's blessing because we are the children of God. Amen? We are the ambassador of Jesus Christ. To our family, naging kapaki-pakinabang ba tayo sa ating family? O, sa atin pong work, naging kapaki-pakinabang ba tayo? Well, pagka tayo po ay nakasali sa isang grupo, that we are given a task, mga kapatid, kapag meron kang isang kasama na nakikita mo na hindi po siya nagpa-participate, hindi po siya nagiging kapakinabangan, hindi ba sometimes nakakainis? Right? Nagiging imbis na katuwang ay naging liability. Hindi nagiging asset. So that is, sometimes kung tayo po ay hindi natin pinahalagahan yung bagay na binigay ng Panginoon sa buhay natin, ganun din po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Imbis po na magiging glory po tayo ng Panginoon, we become something that is worsen. Nagiging worse pa po yung mundo. Imbis na yung testimony natin at ay magiging contributor para maibahagi yung gospel, yung ating testimony sometimes, sad to say, no, may mga mananampalataya na ito po ay naging liability. So, purihin po ang Panginoon sapagkat hindi po tayo sa mga bagay na yon, kundi tayo po ay ginagamit ng Panginoon para magiging kapakinabangan sa gawain ng ating Panginoon. So, I believe with all my heart, ito pong pag-aaral natin ng buhay ni Pedro, and the beginning of the call of Apostle Peter, ay maunawaan natin ang kahalagahan ng pagiging isang taong merong pakinabang o maging kapaki-pakinabang. Alala ko yan nung araw kapag kami ay nagpanatang makabayan. Diba? Upang tayo ay, sabi niya, ako'y kanyang kinupup upang maging malakas. Ano pa ba yun? Ayun. Naalala ng mga iba sa atin. Palibhasa, hindi na nagpapanatang mga bayan kaya nakakalimutan. Anyway, go back to our text, mga kapatid. No? Titingnan po natin ang buhay po ni Apostle Peter. So, si Apostle Peter, bago po siya binigyan ng pangalan ng Panginoon na Pedro or Cephas or Bato, ay siya po, ang kanyang pangalan po ay Simon. Si Simon. So, how Simon Peter
how Simon Peter turned from just a spectator into a student. Just like all of us, wala po sa atin, I believe, na nagsimula po sa Panginoon na siya po agad ay kapaki-pakinabang. Lahat po tayo ay nagsimula po sa pagiging tagapakinig, pagiging tagamasid. Nagsimula po tayo na tayo po ay nandun lamang sa isang tabi na tinitingnan kung paano at nag-o-observe kung paano ang ginagawa ng mga taong nauna sa atin. And these people was used by God to encourage us that we have also this kind of mindset of our thinking, no, na ako rin, gusto ko rin maging ganyan. Gusto ko rin maging pakinabang. Gusto ko rin gawin yan. So, we start from just a spectator, then we turn ourselves to be a learner. We start a learning process to be a student. So how Apostle Peter become a disciple? So, in our text, mga kapatid, habang ang Panginoon po ay dumadami yung mga tao na naghahanap sa Kanya, gustong makinig ng Kanyang salita. Kaya ang Panginoon, napunta po siya doon sa isang part po ng bay, ng Lake Gennesaret. At pinupus po siya ng pinupus na dami ng mga tao. So ang ginawa ng Panginoon, nakita po siya ng boat. Siya po ay umupo doon at sabi niya kay Peter na siya pong may-ari ng boat niyon. Sabi niya, pakitulak mo ng konti doon sa tubig so that the boat becomes the pulpit of the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ is teaching the people and preaching the righteousness and the words of God to the people. And Apostle Peter was there, no? Buong magdamag po sila ng isda kasama ng kanila pong kasama, 2 boat po sila. At sila po ay naglilinis na ng kanilang mga net. As we know, mga kapatid, yun pong mga hindi aware at hindi po masyadong sa dagat. Ang mga mangingisda po ay nangingisda po sa gabi. Sapagkat mahirap po mangisda na mayroon pong liwanag, no? Ang mga isda po ay hinahanap nila yung liwanag. So kung ang liwanag po ng araw ay maliwanag, lahat po ay maliwanag. So wala po silang hahabulin. Unlike po paggabi, kapag ikaw po ay may ilaw paggabi, yun po ay hinahabol ng mga isda. Kaya po ang gusto ng mga mangingisda, pag sila po ay mangisda, ay madilim. Ayaw po nila mangisda ng maliwanag. Amen po. Ayan po ay natutunan ko rin nung ako po ay nasa isla po. At hinahantay po talaga ng mga tao yung pagdilim bago po sila mangisda. Ngayon, ito po ay umaga na at tapos na po sila na magpalaot at sila po ay magdamag na wala pong nahuli. So habang ang Panginoon po ay nagtuturo, narinig po ni Pedro yung tinuturo ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, "Ye are the light of the world. Ye are the salt of the earth." So napakinggan niya po yun. And siya po ay tagamasid lamang sapagkat nagkataon lamang na nandoon siya. And that is how he perceived out of it. Pero sa katotohanan ay I believe sa Panginoon wala pong pagkakataon. Sinadya po ng Panginoon na marinig ni Pedro sapagkat si Pedro po ay nais tawagin ng ating Panginoon. Amen? So, andun po siya at ang Panginoon ay habang nagtuturo, si Simon naman po ay nagmamadali na sapagkat siya po malamang ay nagugutom na sa magdamag po niyang pangingisda na wala naman po siyang nahuli. Nagmamadali na po siyang umuwi sa bahay at gusto niya na pong makapagpahinga. Ngunit alang-alang sa Panginoon, siya po ay nagstay ng kaunti at nakikinig. Hanggang inutusan po siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pwede bang
itapon mo yung net, pumalaot ka, ihulog mo uli yung iyong net. Oh. Ang sabi ni Simon, Panginoon, magdamag po kami. Magdamag po kami ng isda. Wala po talaga kaming huli. Well, Simon is not a novice fisherman. Isa po siyang bihasa na mangingisda. Oh. Kaya nga sabi niya, Panginoon, wala po tayong mahuhuli ngayon. Araw na po, maliwanag na. Magdamag nga po kami, walang huli. But yet, sabi niya, nevertheless, out of respect, because he respect the Lord Jesus as a great teacher of the people, sabi niya, nevertheless, because of thy word, I will follow, I will go and launch out into the deep. So, pumalaot siya. I believe kasama ang Panginoon doon, no? Kasi, di ba nakaupo siya? Or, anong sabi ba dyan? And verse 4, now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, and let down your nets for draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and we have taken nothing. Nevertheless, at thy word, we will let the net down. No? And then verse 6, and when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. So siguro, malamang hindi naman nila kasama siguro ang Panginoon kasi buntik nang lumubog nga yung boat, di ba? Baka iniwan muna nila sa tabi, then pumunta sila sa laot. And napakadami pong isda na nahuli. Sa dami po yung net nila hindi nakaya, ito po ay napunit. At kinarga nila, tinawag pa nila yung isang boat pa na nandoon, kinarga nila lahat ng mga isda. Sa dami ng isda, napuno yung mga boat in so much na nagsimula nang lumubog yung boat. Sa dami ng isda. Namangha po si Peter. Namangha po siya. It's a great miracle. And it changed his perception. Nagbago po yung kanyang pananaw at pag-iisip. Nakita niya po yung kanyang sarili. Nakita niya na siya po ay isang taong walang pakinabang. Nakita niya na siya po ay makasalanan. At nakita niya yung Panginoon. Nakita niya yung glory ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ni Peter when after this, no, siya po ay tumalon at siya po ay humingi po ng patawad sa ating Panginoon. Ang sabi niya sa ating Panginoon, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Sa atin pong buhay, mga kapatid, one time sa buhay natin, there is a time that God really speaks in our heart through the words of God. Paano man pong kaparaanan, basta po ang Panginoon ay nangusap sa atin. At nakita natin ang atin pong kawalan ng silbi. Nakita natin na, ang buhay ko pala ay wala palang kwenta kung hindi ko susundin ang kalooban ng aking Panginoon. In the life of every one of us, mga kapatid, hindi po tayo iniligtas ng Panginoon just for nothing. Siya po ay tumawag sa atin para tayo po ay gamitin for a purpose. Before we are saved, mga kapatid, alam na po ng Panginoon na tayo po ay darating sa pananampalataya. Kaya nga, alam na rin ng Panginoon na tayo po ay mayroong paggagamitan. Hinanda na po ng Panginoon ang atin pong mga daanan. Nakita niya kung paano tayo maging kagamit-gamit. Bawat isa po sa atin. Hindi po lahat ay tinawag para maging pastor, para maging missionary. Hindi lahat po ay tinawag para po maging deacon. Hindi po lahat ay tinawag para maging church worker. But lahat po ay tinawag
para maging kapakipakinabang sa gawain po ng ating Panginoon. Amen? Wala pong isa man sa atin dito ngayon mga kapatid na hindi po ninais ng Diyos na maging productive o mamunga. Lahat po tayo ay tinawag para ang ebanghelyo ng Panginoon ay maibahagi in whatsoever way. Hindi lang naman ang gawain ng Panginoon ay solo flight, no? Maybe pwede tayong gamitin ng Panginoon na nag-iisa, pero sa karamihan at sa kadalasan, tayo po ay ginagamit ng Panginoon as a corporate body, is a partners, mga kapatid. Hindi po nag-iisa lamang. Kaya pwede po tayo makipagtulungan sa atin pong mga kapwa mananampalataya. And in fact, ang Panginoon po mismo ang siya pong number one natin na partner. Ang sabi ng Bible, He is the one that is working in us. Siya po ang gumagawa sa pamamagitan natin. So, the key points in this topic, mga kapatid, is yun pong tinatawag na papasakop. Submission. Para po tayo ay magbago mula sa pagiging tagapagmasid lamang, no? So kung meron pa po sa ating kalagitnaan na tagapakinig lamang at tagapamasid, well, inihahanda ka po ng Panginoon para ikaw po ay hindi lamang manatiling spectator. Gusto ng Panginoon na ikaw po ay magiging isang totoong disipulo. At ang disipulo po ay nag-learn, natututo sa mga bagay-bagay. Well, kailangan lamang po natin ay magkaroon tayo ng ganitong klase ng pag-iisip. Lord, gusto kong matuto. Turuan mo ako. Usap kami ni Brother Noel kanina. Titingnan namin kung ano yung instrumento dapat na gagamitin namin. Kasi yung gitara parang hindi na kaya talaga ng mga daliri namin, talagang mas matigas pa kaysa doon sa kahoy ng gitara. Kaya sabi ko, pwede siguro na lang, pomp yan. Well, I believe hindi po ako para doon. No? Alam ko po yung kalooban ng Diyos sa akin po. Hindi po ako para sa instrumento. No? At hindi po yung talento na binigay ng Diyos sa akin na hindi para doon. Pero po, sa ganang atin ng mga merong binigay ng Panginoon na talento, congratulations po sa mga umattend po sa ating music camp, no? Laking kapakinabang po. Meron po tayong nagtuturo ng instrumento. Salamat po doon sa mga kapatiran natin na naging kapakipakinabang, nagpagamit para maging tagapagturo, no? Nakakatuwa yung hindi lamang yung ikaw ay natuto, kundi ikaw ay naging instrumento ng Panginoon para mas marami pa yung mga matututo sa paggamit po ng instrumento sa pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Kaya may mga special number tayo kanina, di ba? Ang sarap po pakinggan. Sila po ay hindi po nakapagtugtog ng ganon kung sila po ay nanatili lamang na tagamasid at tagapakinig. Sila po ay nagsimula pong mag-aral. Amen? Nag-aral po. Maunawaan yung mga bagay na ito at matuto upang sila po ay maging kagamit-gamit. So, ganun po yung buhay ni Pedro. Sa simula po ay nakinig siya, naunawaan niya ang Panginoon, nakita niya yung kalooban ng Panginoon, at nang siya po ay niyaya ng Panginoon, Pedro, mula ngayon ikaw ay hindi na magiging tagapangisda ng isda sa dagat. I will make you a fisher of the souls of men. Sabi ni Pedro, paano yun? Hindi ko alam yun. Pero nevertheless, Panginoon, ayon sa iyong salita, I will go and I will follow. Amen? Hindi natin alam eh. Panginoon, hindi ko alam, Pastor, hindi ko po kaya magbahagi ng ebanghelyo ng Panginoon. Well, hindi din po namin kaya nung araw. Pero dahil sinabi ng Panginoon, go,
At sabi niya, and teach the gospel. I will be with you always, even unto the end of the world. So God could give us that talent. Kailangan lang po natin ay magpasakop at sumunod. Amen? So, secondly, mga kapatid, pangalawa po, how Simon turned from a squanderer into a serviceman. So, nagsimula po siya po ay taga-masid, siya po ay naging mag-aaral, a learner, natuto po siya, at nang siya po ay natuto, siya po ay naging tagapaglingkod. Ang isang tagapaglingkod po ay meron na pong kapakinabangan. Amen? Ang taga-masid, wala pong pakinabang. Siya po ay nagsisimula lamang na palaguin ng Panginoon. In business, siya po ay liability pa lamang. Nagsimula ka pa lamang ng mga kapital. Amen? Nangangapital, wala pang tubo. Pero kapag ikaw ay naging isa ng tagapaglingkod, ibig sabihin nagsisimula ng maging productive. Meron ng tubo. Amen? At yun po ay isang bagay po na pagpapala. Imagine po, isang malaking pagpapala sa ganang atin na tayo po ay gawin ng Diyos na tagapaglingkod. Alala ko pagka merong mga Korean novela, yung mga nung araw ba, yung mga panahon pa ng mga hari. Bago sila maging tagapaglingkod ng hari, it takes, sometimes ang iba sa kanila ay mula bata, ay nagsimula na ng training. At bago sila maging full-time na magiging serviceman para po doon sa monarch, it takes a number of years na pagsasanay. No? Imagine mo, no? Ang haba-haba bago maging tagapaglingkod. At sa kanila, it is really an honor para maging tawagin na servant ng hari. What's more siguro sa atin, mga kapatid, sapagkat ang ating pinaglilingkuran, hindi lamang ordinary king. Ang atin pong Panginoon is the King of Kings and the Lords of Lords. Yan po ang katotohanan. At kailangan lamang po natin na i-commit ang atin pong sarili. So, the commitment there is obedience. Obedience. Kailangan lamang po ay maging we follow. Sumunod tayo. Kasi without obedience, hindi po tayo totoong magiging tagapaglingkod. Without obedience, we cannot be useful. We cannot do the things of God in our own. Minsan yun pong pagkakamali ng mga tao kasi gusto niyang paglingkuran ng Diyos sa ayon sa kanyang sariling kakayahan at pangunawa. Well, God wants us to understand, kapatid, na ang Diyos ay mapaglingkuran lamang natin ayon sa kanyang salita. Hindi po ayon sa ating sariling pangunawa lamang at sariling kagustuhan. We are useless before God kapag tayo po ay maglilingkod sa Kanya ayon sa gusto natin. Ang nais ng Panginoon is sumunod tayo doon sa Kanyang kalooban. So, Simon Peter found something in the Lord Jesus Christ. Nagkaroon siya ng interest. Nakita niya, ito na nga ata yung Kristo na aming inaantay. Well, sa simula, hindi siya sure. But the end, sabi nga ng Panginoon, ano ba ako sa pagkakilala ninyo? Si Apostle Peter ay nagsalita. Sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. The Son of the living God. Amen? That is how Apostle Peter began and continue in his journey being a servant. And he really contribute to the world. Sabi ni Pablo, they turned the world upside down. At kasama po doon si Apostle Peter, being the leader among all the apostles of the Lord Jesus Christ. Siya po ay ginamit ng Panginoon. Vitally, para po ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng Panginoon ay maihayag not only in Jerusalem,
but even out of the whole Judea, the whole region, and even beyond. No? Si Apostle Peter, hindi po siya nagstay sa Jerusalem. Just for a time, then after that, siya po ay lumabas. Siya po, he continued to preach even beyond. Sapagkat yun po ang kanya pong panawagan sa ating Panginoon. So, number one, mga kapatid, obedience will drive us into freedom. Ang pagiging obedient, mga kapatid, it is a gateway. A gateway. A gateway para po sa atin pong tunay na kalayaan. Ano po ba yung freedom? Sometimes, ang tao, iniisip niya yung freedom ay yung kakayahan niya para gawin kung ano yung gusto niya. But our freedom in Christ is freedom from sinfulness. Freedom from worldliness. Freedom from the bondage of the devil. Freedom from our lust and our wickedness. Yun po yung totoong freedom. Ang totoong kalayaan ay yun magawa natin kung ano po yung tama. Hindi po yung freedom na gawin natin kung ano lamang yung gusto natin. That is the wrong perception of freedom. Kaya nga sabi ni Paul, gamitin ninyo ang inyong kalayaan sa tama. Use not liberty for the occasion of the flesh. Kailangan nating gamitin ito ng tama. Yes, malaya po tayo. I can do all things through Christ, sabi ni Apostle Paul. But sabi niya, but I will not do everything because not all things are expedient for me. Hindi po lahat ay kapaki-pakinabang. Hindi po lahat ay kailangan. Ang kailangan lamang nating gawin ay yun pong magbibigay ng papuri sa ating Panginoon. So that in all things, sabi niya, in everything we do it for the glory of Christ, for the glory of God. Whether we eat, whether we drink, whether we do business, whether we do our job, whether we being responsive to our family, no? Paano tayo magpalaki ng anak, paano tayo makipag-deal sa kapwa natin. Let us always do it for the glory of God. Amen? Kaya sa atin po, huwag po nating tingnan lamang yung mga bagay na basta kumita ka, okay lang, okay na. Diba? That is not the principle of Christ. The principle of Christ is that kikita ka in a way that God will be glorified. No? Hindi yung basta kumita ka lang, okay na, bahala na yung lahat. At least ako, kumita na ako. That is selfishness. We are always considering kung ano ba ang sasabi ng Panginoon sa atin pong ginagawa. Mag-aaral ka, kukuha ka ng course, magtatrabaho ka. No? Let us always consider ang atin pong Panginoon. So, obedient to the will of God is our gateway towards freedom. It drives us into freedom. Pangalawa, obedience will demand us to take action. So as Apostle Peter or Simon, tinutusan siya ng Panginoon. Launch out into the deep. Ihulog mo yung net mo doon sa laot. Ang sabi ni Peter, wala na nga wala nang isda Yet, because of thy words, dahil sinabi mo, gagawin ko. And the Lord Jesus Christ is not requesting Peter. It is a demand to take action. In every preaching that naririnig natin sa pulpitong ito, naririnig natin from the Bible, from the words of God. The Bible is very strong, mga kapatid. It always gives us the notion that we must obey it. Hindi po isang request lamang, but it is a demand. Amen?
But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. This is a principle na sinasabi ng Panginoon. It is not just a request. It is a demand. Amen? You must seek first the kingdom of God and His righteousness before you will enjoy all the blessings of God and the rest. Yung po ay demand. And this gives us the demand to take action. Kailangan ba nating sumunod? Mga kapatid, sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. John chapter 14, verse 15. So, it is a must. Lagi niya, mahal mo ba ang Panginoon? Mahal ko po ang Panginoon. Sinusunod mo ba ang sinasabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. That is the best way para sabihin natin na mahal natin ang Panginoon kapag tayo po ay sumusunod. So, it's not a suggestion. It is a demand. Amen? Pangatlo po is, obedience will depart us out of our comfort zones. Si Peter, sa totoo lang, mga kapatid, pagod na po siya. Magdamag po siyang nagpalaot. Pagod na po siya. At kapag kanya pong sinunod ng Panginoon, maglilinis po siya uli ng net niya. Maaari pong mga net niya ay magkabutas-butas po uli. So, tatahi po uli siya ng net niya. Nakakapagod po yun. Dagdag po yan na trabaho. No? Magpapalaot po siya uli para sundin lamang ang Panginoon. Nevertheless, para pagbigyan ang Panginoon, sinunod niya. He came out of his comfort zone. So, tayo, kontento na po tayo, maaaring kontento na tayo sa ating ginagawa sa ngayon. Kaya ang isang dahilan, kaya ayaw nating gawin kung ano yung nais ng Diyos sa buhay natin, is just because kontento na tayo sa ating ginagawa at dito tayo komportable. But God is demanding us to depart from our comfort zone. This is not the time for us to take rest. Sinasabi sa ating kanta, work while it is a day. The night is coming that no man can work. So while it is still day, we must work. Amen? Habang tayo po ay may kalakasan pa, habang tayo may pagkakataon pa, habang tayo mayroon pang resources, let us serve the Lord our God. Let us serve His purpose in our lives. Huwag natin po antayin na mawawala po sa atin yung mga bagay na yun before we think of something of serving Him. Dapat ngayon pa lamang ay isip na tayo kung, Panginoon, paano mo ba ako gagamitin? Ano po ba ang aking kapakinabang sa iyo pong gawain, sa aking family, sa aking bayan, sa akin pong grupo kung saan po ako nabilong, sa aking mga friends? Ano po ba ang pakinabang na nais mo para sa akin? How you will use me? Do we pray, mga kapatid, na Panginoon, use me. Here I am, Lord. Use me. Make me a channel of your blessing. Hindi po puro lamang pang atin pong pinagpapray na, Panginoon, give me a blessing. Christians, it is more blessed if God will make us a blessing. It is more blessed to give than to receive. Mas mapagpala, magpinagpala po ang isang tao na ginagamit ng Panginoon kaysa po sa tao na binigyan lamang ng Panginoon ng pagpapala. Amen? Kaya po tayo pinagpapala para tayo po ay maging channel ng pagpapala niya. Para tayo po ay maging kagamit-gamit. So, go out of our comfort zone. Hindi po pwede na maglingkod po na walang sakripisyo. Hindi po pwede na maglingkod po tayo na wala pong
mararamdaman na sakit, na walang hirap. Hindi po pwede na mangisda ng kaluluwa ng tao na hindi po mag-effort. Kailangan mo po minsan ay pagpapawisan, kailangan mo mababad sa initan. Kailangan mo magtiis po sa pangungutya ng mga tao. Kailangan mong tiisin ang kahihiyan. That is how the world treat us, ministers of the gospel. Kakatok ka, maranasan mo kung paano ikaw ay susungitan ng mga tao na ang dala-dala mo dapat ay pagpapala, pero para sa kanila ikaw ay isang walang kwentang pulubi na nanghihingi ng limos. Well, they are just like pigs. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong itapon yung perlas sa baboy. Ang dala-dala natin, perlas po yan. Sa atin po na nakaunawa, the Word of God is a pearl of great price. Without value na pwede mong pantayan na halaga sapagkat siya po ay walang kasing halaga. But for those people na hindi po nakakaunawa, kagaya ng baboy, ang pagtingin niya sa perlas, pag ginuya niya matigas, wala pong pakinabang, hindi niya po makakain, iluluwa niya po at magagalit po siya. At ikaw po ay kanyang uumbangin. Ikaw po ay kanyang susugudin kasi binigyan mo siya ng walang kakwenta-kwentang pagkain. Without realizing that what you are giving to him is very, very precious pearls. Ganun po yung nangyayari sa atin, mga kapatid. Well, kaya ang iba ayaw po magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi ayaw po nila na sila po ay pagsalitaan ng masama. Ayaw po nila na sila po ay tratuhin na para bang pulubi. Sabi ng Panginoon, itaas mo ang iyong ulo. Huwag kang mahiya at huwag kang magmukhang pulubi. Preach the word with all power and with all authority. Hindi po tayo na mamalimos. Tayo po ay nagbabahagi ng walang kasing halagang balita, magandang balita ng kaligtasan. Ito po'y napakahalaga. That if any man will allow us and will understand what we are telling them, the good news of the gospel of Jesus Christ, they might have life in Jesus. Amen? Pangapat po, mga kapatid, obedience will develop us to trust God, to trust in God. Ang atin pong pagsunod sa ating Panginoon, magdidevelop po sa atin ng pagtitiwala. Obedience means doing things because Jesus says so, even when it doesn't make sense. Sometimes, may mga bagay na in a practical sense, hindi po katanggap-tanggap. Kaya kapag binasa natin yung view ng mga humanist, yung mga humanist po, yun po yung mga tao na ang focus nila ay yung selfish point of view of a person sa ganang kanyang sarili lamang. Without considering others. Without considering God. Without considering His society. Ayun po yung view ng mga humanist eh. Huwag mo intindihin yung iba. Basta kung anong magbigay sa iyo ng kasiyahan, yun ang gawin mo. Huwag kang magpapadikta sa iba. Yun ang mga salita ng mga humanist. But humanist is 180 degrees na kabaliktaran sa sinasabi ni Kristo. Ang sinasabi ng ating Panginoon, we must trust God in everything. Proverbs chapter 3, di ba? In all your ways, you must acknowledge Him, and He shall direct our path. Hindi po tayo dapat na gumagawa ayon lamang doon sa ating kalooban o sa ating kasiyahan, sa ating
kapakinabangan, kundi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. And in last po ay, obedience will direct us into a much greater opportunities. Kapag ang tao po ay natutong sumunod, siya po ay bibigyan pa ng Panginoon ng mas marami pa pong opportunity para po sa mas malaki pa pong gawain ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, dahil ba sinabi ko sa iyo, Nathaniel, na nakita na kita, bago pa man, nakita na kita doon sa ilalim ng puno ng igos, naniniwala ka na? You believe, sabi niya, follow me, and you will see more than this. Sumunod ka sa akin, marami ka pang makikita. The world say, to see is to believe, but the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit say, believe and you will see more. Obey and you will have more and more and more opportunity to be more productive and to be more useful before God. Why being useful? Ang sabi ng Panginoon, kapag tayo po ay naging kapakinabang sa ating Panginoon, doon pa lamang po natin makikita ang tunay na kasiyahan, tunay na kapayapaan. Sabi niya, I am the vine, and ye are just the branches. Abide in me, and I will abide in you. Except that you will abide in me, ye cannot bear fruits. Without me, ye can do nothing. Bakit ko sinasabi sa inyo to? Sabi ng Panginoon. Sabi niya, that your joy might be full. Ang sabi ng Panginoon, para ma-enjoy ninyo ang higit na 100% at yung kapuspusan ng kasiyahan ng pagiging isang anak ng Diyos. So the last po mga kapatid is how Simon turned his sacrifices into satisfaction. Well, marami pong, kapag ang paglilingkod sa Panginoon hindi po madali. It requires a lot of efforts and sacrifice. But these sacrifices, mga kapatid, hindi po manatiling at hindi po magbubunga ng sorrow and sadness and fear. These sacrifices and these sufferings, ito po ay magbibigay sa atin ng victory and satisfaction. Sabi ni Paul in Romans chapter 8 verse 18, sabi niya, for I reckon that the sufferings of this present time is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Then Apostle Peter in his letter, sabi niya sa mga Christian, sabi niya, yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on nawala eh. Let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. When? In verse 13 and verse 14, but rejoice in as much as ye are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Sabi niya, if ye be reproached by the name of Christ, happy are ye, for the Spirit and glory of God resisteth upon you. On their part, it is evil spoken of, but on your part, He is glorified. Wala pong tao na naglingkod ng totoo at nagsakripisyo sa Panginoon na umuwi po na luhaan at malungkot. Lahat po na nagsakripisyo para sa Panginoon, at the end, sila po ay nakangiti. At sila po ay nakaramdam ng tagumpay. Ito po yung katagumpayan ng buhay ng isang mananampalataya. That God mightily dwell in us and use us according to His glory, according to His purpose. Christians, kung ang buhay natin sa oras na ito ay meron pang chance na magamit ng Panginoon, bakit di natin ipapagamit? Kung meron naman tayong pwedeng ipagkaloob sa Panginoon, whatever it is, whether it is a material things, whether it is our talent, whether it is our time, our dedication, even our time to pray, even our time to
makipag-usap sa Panginoon for our brethren and for our family and for other people. Maging doon sa mga hindi paligtas, mga kapatid. Bakit hindi po natin i-commit sa Panginoon at gagawin? Kung meron naman, bakit hindi, di ba? Ayaw na. Ayaw sumunod. The last words of Apostle Paul, ang sabi niya in 2 Timothy chapter 4, verse 6. Ang 2 Timothy, by the way, ito po yung huling sulat ni Apostle Paul. Ang sabi niya, for I am now ready to be offered. Ayan. Or I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day. Not only me, but unto all them that also love His appearing. So at the end of the life of Apostle Paul, sa kadami-dami po ng kanya pong mga dinanas sa Panginoon, kinikwento niya nga, ilang beses siya binato, ilang beses siyang nalunod sa dagat, ilang beses po siyang pinalo, ilang beses po siyang so many things. How he suffered so much, how he sacrificed so much just to serve the Lord his God. Yet, ang nakikita natin sa mga sinasabi ni Paul is not something na parang pinagsisihan niya, kundi something na ipinagmamalaki niya at ito po'y kanyang kasiyahan, kagalakan, sapagkat nagawa niya kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Christians, magiging payapa lang ang buhay natin at the end of our life. Pag alam natin na tayo po'y babawian na ng buhay at babalik na sa ating Panginoon, mapayapa kang lilisan kung alam mo na ang Panginoon ay ginamit ang buhay mo ayon sa kanyang purpose. But, ang buhay natin is filled with productivity. Alam mo na ang Panginoon ay nandun sa langit at nag-aantay sa iyong pag-uwi. At ang grupo po ng mga angel ay nag-aantay at babati sa iyo ang Panginoon na sinasabi sa iyo, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. Kapag naisip mo ito, at the end of your life, sino po ba yung matatakot na umuwi? Sino po ba yung hindi matutuwa even at the time of death? Well, Apostle Paul po ay mamamatay na siya. Sabi, alam niya na siya ipupugutan na ng ulo. Sabi niya, my departure is already at hand. I have fight a good fight of faith. Amen? Hindi po siya nagsisisi. Masaya po siya na binabalita. Tapos na. At last, this is now my time. I will now take my rest. Kayo naman. So, in our time, it is still a day. Work while it is a day. For night is coming. All our sacrifices will not be in vain. It will become our satisfaction. 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi niya, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. So, ano po yung pumipigil sa atin, mga kapatid, para magpagamit sa Panginoon? In whatsoever way. Sipin mo, ano ba ang meron sa atin? Sabi ni Moses, Panginoon, wala po ako. Kahit ano. Anong nasa iyo? Sabi ng Panginoon kay Moses. Meron po ako. Tungkod. Ayan, gamitin mo. Whatsoever in our hand, God will use. If we are willing to offer it for God's sake. For Christ's sake. No? When it comes to obedience, there is no middle ground. Once we have heard the Lord speak, we either act on it or we don't. We either obey or we disobey. Dalawa lang po. Late
obedience is disobedience. Di ba? Bukas na, sa makalawa, it's either you obey or you will disobey. So, ang tanong, ano po ang ating gagawin? I believe that God is talking to us right now. There is something that God wants us to do. Hindi ko alam. Ang Diyos nakakaalam. Ikaw nakakaunawa, kapatid. Salamat po sa buhay ng mga tao na patuloy nagpapagamit sa Panginoon. At nananalangin pa hanggang ngayon na, Lord, use me more and more as the days go by. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Sana po, ito po yung ating pagpapahalaga. This is our values in life. That we have the virtue of being useful. Not only to men, but most of all, before our Master in heaven. Shall we all stand up, please, as we pray? Purihin ka, Panginoon, sa biyaya mo po sa bawat isa sa amin. Sa umaga po na ito, salamat po. Tinuruan mo po kami na maglingkod. Salamat po at ang iyong salita ay aming naunawaan. Sa biyaya po ng banal na Espiritu at ni Jesucristo, nakikita namin ang iyo pong kalooban, Panginoon. At hinahayag mo sa amin ng malinaw ayon po sa iyo pong kalooban. O Diyos, alam ko po yung kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. Sa buhay ko sa oras na ito. Sa buhay ng bawat isa sa amin, ikaw po, Panginoon, naghahayag. Ang dalangin po namin ay bigyan mo po kami ng strength, Panginoon, to obey your words. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kasiyahan na maglingkod. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagpapasakop so that our life will become a life of submission and obedience, not a life of selfishness. Salamat po sa Almansa Bible Baptist Church na naging kanlungan po ng aming mga kaluluwa. That in this church, we heard the Word of God bountifully, Panginoon. At ang biyaya mo po ay gumagawa sa buhay ng bawat isang mananampalataya na narito. Salamat at sa pamamagitan ng gawain po na ito, Diyos, kami po ay naging kagamit-gamit din sa iyo pong mga biyaya, O Diyos. Dalangin namin ang amin pong mga bisita sa umaga na ito. Nawa, kanila ring matanggap ang biyaya ni Kristong kaligtasan. Nawa, bawat isa sa amin na hindi pa natuto, Panginoon, ay bigyan mo ng pagkakataong matuto at maging tagapaglingkod. Ang lahat ng amin pong mga sakripisyo, Lord, alam po namin ito po ay magbibigay sa amin ng kasiyahan sapagkat ikaw ang tunay na may ari ng lahat ng nasa amin. We are just a steward of everything that we have. Even our life na ibinigay mo po, Panginoon. O Diyos, narito po ang iyong mga anak, nagpapasakop, ibinababa ang aming mga sarili, nais namin sumunod sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, sinasamba ka po namin, pinupuri, pinapasalamatan. Sa iyo lahat ang pagsamba at papuri. Amen. God bless us all.